And yeah. So good day, engineering buddies. Here we go again on another day, another set of tutorials here in engineering mathematics. So we're still here at differential calculus, but we're down to our last two topics in differential calculus, which is applications of maxima, minima, and time rates. So these two topics are uh, one of the most common types of problem that may appear in the board exam, no? Kasi masyadong vast tong topic, maraming pwedeng maging problem under these two topics. Kaya ito ang isa sa mga pinaka-aaralin niya talaga. Sa amin last time, sa engineering mathematics namin, I think 2 questions or 3 ay galing dito, which is para malaking percentage na under calculus kasi ang mathematics kasi sa civil engineering board exam, masyado madaming topics and hindi mo talaga alam kung ano yung lalabas. Ngayon pa na, noong time namin, tinanggal yung mga, parang maraming pinalitang topics. Okay? Pero, meron pa rin lumabas under maximum minimum. I think yung problem about baseball diamond yata yun, I think. Let's see kung masasolve natin siya dito. Anyway, kung hindi man, marami naman tayong itatake na sample problems regarding maximum, minima, and time rates. No? So, before we start, kindly read these pointers no about maxima, minima. Okay. So, I think naaalala niyo pa naman to. So, hindi ko na siya i-discuss thoroughly. Pero tandaan nyo to, yan, yung mga maximum minimum point. And then ito, yan, wiper. Yan, ito. Okay? Sabi dito, the second derivative of a function is the rate of change of the first derivative or slope. Okay? So, regarding second derivative, magagamit natin siya in getting the points of inflection. Okay? Then, application of maxima, minima, ito yung time rates, and then basic time rates. Pero, sa kanya na ulit itong babalikan naman natin ng time rates. Let's focus muna dito sa applications of maxima and minima. So, balik tayo dito sa graph. Sabi dito, meron tayong mga relative maximum, relative minimum point. So, dati dito, itong point B, siya yung maximum point. Then, itong letter D, siya yung minimum point. Okay? Paano natin makukuha yung maximum minimum points? Siyempre, dadaan tayo sa mga ito, yan. Tandaan nyo lang ito. Yan. Para ba malalaman kung maximum minimum? Ayan daw. If y prime is equal to 0, y prime nga ba? Nag-pixelated kasi. Y double prime, I think. Balikan ko lang notes ko. Basta if y double prime is equal to 0, is y prime is equal to 0, kasi ito y double prime is negative, yan daw. Concave downward. Kasi, bakit downward yung sa maximum point? Kasi pababa siya dito, yan, nag-concave downward. Tapos yung minimum point, concave upward kasi umakit na siya pa ganyan. Okay? So, pag ginamit na natin sa problem, malalaman nyo na napaka-powerful ng maxima and minima. Okay?
Sige. So, paano ba natin i-apply yung maxima and minima sa worded problems, no? So, meron namang, kung mababasa niyo yung ibang reference book, merong steps yan. Kunwari, first step, syempre identify mo yung variable na i-maximize or i-minimum. So, yun ang pinakauna mong gawin. Hanapin mo kasi, itatanong naman sa problem yun. Kunwari, which dimensions will give the area to be maximum or area to be minimum. So, yun, hanapin niyo yung variable kung ano yung ma-maximize and minima nyo. Second, i-express niyo yung variable in terms of the other related relevant variables, no? Okay? Tapos, syempre, lastly, i-differentiate nyo na na-equate natin sa zero. Kasi, yun yung sa ano natin ito. Kailangan, if y daw is 0, tapos yan, malalaman natin na maximum siya and then the minimum. Okay? Sige. So, siguro magigets natin pa lalo to kapag in-apply natin sa problem, no? So, let's try this problem number 1. Okay. A function is given below. Y squared plus y plus x squared minus 2x is equal to 5. What x value maximizes y? Okay. So, sabi natin, hanapin natin kung ano ba yung variable na maximum natin. So, yung y, no, hanap tayo ng x value daw na maximum natin yung value ng y. Actually, dito sa problem na to, you can substitute value of x eh. Substitute yun isa-isa. Pag sinubstitute ito isa-isa, titingnan natin kung ano ba dyan yung pinaka malaking value ng y. So, you can use that method, simple calculator method. You can substitute the choices, isalpak mo dun sa value nung x. Tapos tignan natin kung saan ba mas malaking value ng y. Okay? Or, you can use calculus. Okay? So, alam natin na yung value of y, siyempre, y is maximum when y prime is equal to 0. Okay? So, i-derive natin. Hanapin natin yung first derivative. So, kopyahin lang natin tong problem. Y squared plus y plus x squared minus 2x is equal to 5. So, implicit differentiation, 2y prime plus y prime plus 2x minus 2 equals 0. Ihiwalay lang natin yung y prime. Hindi, yan na pala siya. Di mo na pala kailangan, no? Yan na pa. Kasi equate naman natin sa 0 yan. Okay? Sabi dito, when y is prime is equal to 0, automatic ito, 0 na. Ito, 0. Ang matitira sa atin, 2x minus 2 equals 0. So, 2x is equal to 2. X is equal to 1. So, sagot natin, x is equal to 1. The value of x must be 1 so that yung value ng y is at its maximum. Okay. So, yan. Yan ay sagot natin. 1. Okay? Yan. Pero sabi ko nga you can substitute each choices to 2x para makita natin kung saan mas malaki yung value ng y. Okay? Sige. So, next problem tayo. Problem number 2. The number of newspaper copies distributed is given by C is equal to 50 t squared minus 200 t plus 10,000 where t is in years.
find the minimum number of copies distributed from 1995 to 2002. So, paano gagawin natin? Sige, rewrite mo muna yung problem. Rewrite mo. C is equal to 50 t squared minus 200t plus 10,000. Kung sabi kasi dito, ang kailangan mo hanapin yung minimum number ng copies, C. Okay, so kung yan ang inahanap, yun ang i-derive mo. So, DC, i-derive natin, over DT, must be equate to 0. Yan naman ang ano natin, di ba? Is equal to 100t minus 200. So, dito makakuha tayo ng value ng t, which is 2. Yan. So, ano tong 2 na to? Ano yung nakuha nating 2? Ito yung time eh. Kung saan, ito yung gagamitin nating time kung saan yung copies is dun yung pinakamababa between 1995 to 2002. Okay, substitute mo siya dito. Okay? So, C is equal to 50. T is 2 squared minus 200 times 2 plus 10,000. Calculator. Hindi ito. Cycle. $52 squared minus 202 plus 10. 9,800. Yan. So, yun nasagot natin. So, yung copy na 9,800, siya yung pinakamababang number ng copies na na-distribute between 1995 to 2002. Ulitin ko lang ulit kasi ang hinahanap dito, ano ba yung first step? Hanapin mo yung value. Kung ano yung i-maximize or i-minimize. Kung ano yung tinatanong. Ang tinatanong dito, copies. So, malamang siya na yung i-derive mo. Yan, dc over dt. Yan, derivative ng copy with respect to time, nakakuha tayo ng time which is 2. Kasi kailangan i-equate natin sa 0. Itong time na to, itong 2 na to, 2 years, substitute mo siya dito sa equation, number of news copies distributed. Okay? So, itong time na to, ito yung taon kung saan yung copies na to, yung pinakamababa between 1995 to 2002. Okay? So, madali lang naman siya, guys, no? Yan, sana naintindihan naman yan. Okay, para mas maintindihan pa, next problem tayo. Yun na una tong problem ito. So, ito na yung solve natin. Sige, ito. Ito medyo mahaba to i-solve. Pero nauna na kasi dito sa sa pagsunod ng ano ko. Kasi baka maubos ang oras natin dito. Ilipat ko na lang siya. Sa next tutorial na lang natin siya i-solve. I think dito na lang siya. Okay. So, dito muna tayo. Ulit. Yan. The cost
C of a product is a function of the quantity x of the product is given by the relation C of x is equal to x squared minus 4,000x plus 50. Find the quantity for which the cost is a minimum. So, i-maximize daw, kailangan natin ano dito is yung cost. So, rewrite the equation. C of x is x squared minus 4,000x plus 50. So, we have to derive C in terms of x with respect to x. So, yan is equal to 2x minus 4,000. Mati-equate mo sa 0. Eh, makakuha tayo ng value ng x, which is 2,000. So, substitute mo lang dito. Actually, hindi mo na pala kailangan kasi hindi na pala cost yung hinahanap, yung quantity lang. So, yung x lang hinahanap. So, yun ay sagot natin. Okay? So, madali lang naman siya, guys. Okay? Yan. Yan. So, meron pa tayong couple of examples, no? So, nag-umpisa pala naman tayo. First 3 problems natin sa applications ng maxima and minima. Okay? And so, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa future pa nating tutorials. So, meron pa tayong couple of problems, no? Sa maxima and minima, no? Yan. So, keep watching. Happy learning and Padayon Engineers.